Naitanong mo na ba sa sarili mo kung ang mga bato mo ay palihim ng nahihirapan ng ilang taon bago pa man magbigay ng kahit anong senyales? Totoong totoo po iyan. Ayon sa mga doktor, ang chronic kidney disease or malalang sakit sa bato ay kadalasang lumalabas ng walang pasabi at marami ang nakakaalam nito kapag huli na ang lahat. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagprotekta sa mahalagang organong ito ay maaari lang magkahalaga ng 5 sentimos? Ngayon, ibubunyag natin ang sikreto ng limang, fine po, napakamurang pagkain na kayang linisin ang iyong mga bato, magtanggal ng sobra-sobrang nakakapinsalang asin at protektahan sila ng mas mahusay kaysa sa maraming mamahaling gamot sa botika. Panoorin ninyo ang video na ito hanggang dulo at hindi lang kayo makakakuha ng listahan ng mga pagkain, kundi maiintindihan ninyo mismo kung paano sila gumagana. Pangako, pagkatapos nito, mag-iiba ang tingin ninyo sa loob ng refrigerator ninyo. Hindi ba't sumasang-ayon kayo na ang pinakamahusay na gamot ay ang pagkain? Bago tayo tumalon sa listahan ng ating mga tagapagligtas, pag-usapan muna natin saglit kung sino ang ating pangunahing kaaway. Ang pangalan niya? Sobrang asin. Sanay tayong marinig ang linyang, ang asin ay puting kamatayan. Pero bihira nating pag-isipan kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Isipin mo na ang iyong mga bato ay isang super high-tech na filter na 24 na oras, 7 araw sa isang linggo kung maglinis ng iyong dugo. Kapag napakaraming sodium mula sa asin ang pumasok sa katawan, kailangan magtrabaho ng mga bato sa overtime para lang maalis ito. Para magawa ito, kailangan nila ng tubig. Kung kulang ang tubig, sisimulan itong iipitin ng katawan para lang matunaw ang sobrang konsentrasyon ng asin. Dito na lumalabas ang mga pamamaga o edema at ang alta presyon. Dahil tumataas ang dami ng dugong dumadaloy sa katawan, nahihirapan na ang puso at mga ugat. Ang tuloy-tuloy na stress na ito ay sumisira sa maliliit at sensitibong filter ng bato. Ang maliliit na istruktura nito, ang tinatawag na nephrons, ay nasisira. Kaya sa paglipas ng panahon, humihina sila at tuluyan ng hindi nagagawa ang kanilang trabaho. Kaya naman, ang pangunahing misyon natin ay hindi lang bawasan ang pagkain ng asin, kundi tulungan din ang katawan na epektibong ilabas ang mga sobra-sobra nito. Kaya naman, ang una nating bida na siguradong makikita sa halos lahat ng kusina ay walang iba kundi ang simpleng limon. Nakasanayan na nating isama ito sa tsaa tuwing sinisipon o nilalagnat, pero mas malawak pa ang potensyal nito. Ang limon ay isang tunay na kampyon pagdating sa citric acid o mas kilala bilang citrate. Itong citrate ang pinakamatinding kalaban ng pinakakaraniwang uri ng bato sa bato, kidney stones, ang oxalate stones. Paano ito gumagana? Isipin nyo, nagsisimulang mabuo sa inyong mga bato ang maliliit na kristal ng calcium oxalate. Para silang napakaliit na buhangin na matatalim ang gilid. Sa paglipas ng panahon, nagdidikit-dikit sila, kaya nabubuo ang mga bato na nagdudulot ng matinding, halos hindi na makayanang sakit. Dito na pumapasok ang citrate mula sa limon. May dalawa itong napakahusay na ginagawa. Una, kumakapit ito sa calcium na nasa ihi at bumubuo ng isang soluble na compound. Kaya't hindi na ito makakabit sa mga oxalate. Pangalawa, binabalutan nito ang mga kristal na nabuo na, kaya nahahadlangan ng mga ito na lumaki at magdikit-dikit pa. Kaya, hindi pala dinudurog ng limon ang bato, gaya ng akala ng marami. Sa halip, pinipigilan nito ang pagbuo ng bato sa pinakaumpisa, sa antas pa lamang ng molekula. Ito ay isang napakalakas at ganap na natural na paraan ng pag-iwas o prevention. Ngayon,
Pag-usapan natin kung paano ba talaga gamitin ang lemon para sa kalusugan natin. Ang pinakamadali at pinakaepektibong paraan ay ang pag-inom ng lemon water. Pero tandaan, may tama ring paraan dito. Kalimutan na ang manipis na hiwa ng lemon sa isang malaking baso ng kumukulong tubig. Para makuha mo talaga ang benepisyo, kailangan mo ng tamang dami ng citrate para magkaroon ito ng totoong epekto. Ang perpektong timpla, simple lang. Pigain ang katas ng kalahati ng medium size na lemon sa isang basong maligamgam pero hindi mainit na tubig. Bakit maligamgam? Dahil sinisira ng sobrang init ang ilang vitamin C at iba pang enzymes na nakakabuti. Samantalang, ang masyadong malamig na tubig, hirap itong i-absorb ng katawan. Ang pinakamainam na oras ng pag-inom nito ay sa umaga, bago kumain o mga 20 hanggang 30 minuto bago ang agahan. Hindi lang ito magsisilbing proteksyon sa bato, makakatulong din itong gisingin ang buong sistema ng panunaw. Isang mahalagang paalala, siguraduhin na sa pamamagitan ng astrowapa mo iinumin ang lemon water. Ito ay para protektahan ang enamel ng ngipin mula sa acid. At pagkatapos, mainam na magmumog ka agad ng malinis na tubig. Huwag itong gawing labis o fanaticism at uminom ng lemon juice ng litro-litro. Tandaan, ang lahat ng bagay ay may tamang balanse. Maraming kumakalat na mito tungkol sa lemon water. At isa sa pinaka-popular ay ang tungkol sa tinatawag na super detoxification. Marami ang naniniwala na ang lemon water ay kayang maghugas o magpalabas ng kung ano-anong dumi at lason, toxins, mula sa bawat selula ng katawan. Pero maging tapat tayo, ang pangunahing trabaho ng paglilinis ng ating katawan, ang detox, ay ginagawa ng atay, liver, at ng mga bato, kidneys, mismo. At sila nga ang gusto nating tulungan. Ang lemon water ay hindi direktang naglilinis ng atay, ngunit lumilikha ito ng mas magandang kondisyon para gumana ito ng maayos. Nakakatulong ito para mapabilis ang paglabas ng apedo, bile, na siya namang nagpapabuti ng ating panunaw, digestion. At gaya ng nabanggit na, malaki ang nababawas nito sa pasanin ng ating mga bato. Kaya mas nagagawa nila ang kanilang filtering function ng epektibo. Kaya, ang totoong benepisyo ng lemon ay wala sa mahiwagang pagpapalayas ng toxins, kundi sa aktwal at nasusukat na tulong biokemikal na inihahatid nito sa ating internal organs. Sa halip na habulin ang mga haka-haka, mas mainam na tutukan natin ang mga tunay na bentahe. Pag-iwas sa bato, stone prevention, mas magandang hydration, at banayad na pagpapasigla ng panunaw. Hindi na masama iyan para sa isang simpleng inumin na madaling makuha. Bukod sa pagiging bida nito sa pagpigil ng kidney stones, marami pang ibang mahahalagang benepisyo ang lemon para sa kalusugan ng ating bato. Isa itong magandang pinagmumulan ng potassium, isang mineral na tumutulong magbalance ng dami ng sodium sa ating katawan. Parang sisaw ito. Kapag tumaas ang potassium, mas nagiging aktibo ang katawan sa paglabas ng sodium kasabay ng labis na likido. Nakakatulong itong magpababa ng high blood pressure na isa sa mga pangunahing panganib or risk factors na nagdudulot ng sakit sa bato. Dagdag pa rito ang mga antioxidant na taglay ng lemon tulad ng vitamin C ay lumalaban sa free radicals at nagpapababa ng oxidative stress sa katawan. Ang ating mga bato, dahil sa sobrang bilis ng daloy ng dugo at metabolism dito, ay mas madaling maapektuhan ng ganitong uri ng stress. Kaya naman, kapag nagdaragdag ka ng lemon sa iyong dieta, hindi ka lang umiinom ng maasim na tubig. Nagbibigay ka ng kumpletong suporta sa iyong mga bato. Proteksyon laban sa stones, suporta sa mineral para sa balance ng electrolytes, at
pananggalang, or antioxidant shield laban sa pinsala sa cellular level. Sa totoo lang, kahanga-hanga ang listahan ng benepisyo ng prutas na ito, 'di ba? Dumaan na tayo sa pangalawang item sa ating listahan. Ito ay isang uri ng halaman na madalas tingnan bilang palamuti lang sa mga pagkain, pero nagkakamali sila. Ang tinutukoy natin ay ang perehil o parsley. Ang simpleng halamang ito ay isa pala sa pinakamabisang natural na diuretics o mga pampaihi. Ang kakayahan nitong mag-alis ng labis na tubig at asin sa katawan ay kilala na sa tradisyonal na panggagamot sa loob ng maraming siglo at ngayon ay sinusuportahan na rin ng siyentipikong pag-aaral. Ang sikreto ng perehil ay nasa mga natatanging volatile oils nito, lalo na sa mga sangkap na tinatawag na apyol at myristicin. Ang mga component na ito ay nagpapasigla sa aktibidad ng ating bato, pinapabilis ang pagsala ng dugo at paggawa ng ihi. Isipin mo na parang dahan-dahan mong nililinis ang iyong bato. Tinutulungan mo itong magtanggal ng naipong sodium, urea, at iba pang dumi mula sa metabolismo. Hindi tulad ng maraming synthetic na gamot na pampaihi na nagtatanggal din ng mahahalagang mineral tulad ng potassium. Ang perehil ay mas banayad kumilos. Bukod pa rito, mismo ang perehil ay pinanggagalingan ng importanteng elementong ito. Kaya nakakaiwas tayo sa mineral imbalance or kawalan ng balance. Paano ba talaga natin gagamitin ang perehil or parsley para makuha ang pinakamabisang benepisyo nito sa ating kalusugan? Siyempre, ang pagdaragdag ng sariwang perehil sa salad ay maganda. Pero kung gusto mo talagang tulungan ang iyong bato, kidneys, mas epektibo ang pinaglagaan o herbal tea nito. Napakadali lang itong ihanda. Kumuha ka ng isang magandang bigkis ng sariwang perehil, hugasan itong mabuti, hiwain ng maliliit at ilagay sa 1 litro ng malinis na tubig. Pakuluan ito at saka hinaan ng apoy. Hayaan itong kumulo sa loob ng mga 10 minuto. Pagkatapos, alisin ito sa kalan at hayaang lumamig at mag-infuse pa ng mga 20 hanggang 30 minuto. Saka mo ito salain. Ang pinaglagaan na ito ay pwedeng inumin ng 1 baso sa buong maghapon. Mayroon itong kaaya-ayang lasa ng damo. Para mas sumarap at maging iba, maaari ka ring magdagdag ng kaunting katas ng lemon. Mahalagang tandaan, ang pinaglagaan ng perehil ay isang aktibong herbal remedyo. Hindi ito inirekomenda para sa mga buntis dahil maaari nitong pasiglahin ang pag-ikli o contractions ng matres. Bawal din ito sa mga taong may acute na sakit sa bato na na-diagnose na ng doktor. Bago mo ito simulan na gawing regular na inumin, mas mainam na kumonsulta muna sa iyong doktor. Hindi lang dahil sa malakas nitong epektong pampaihi, ang perehil, parsley, ay isa ring tunay na imbakan ng mga bitamina at mineral na, bagamat hindi direkta, ay napaka-epektibong sumusuporta sa kalusugan ng buong sistema ng pag-ihi or urinary system. Isa ito sa may pinakamataas na taglay ng vitamin K na may mahalagang papel sa pagkontrol ng level ng calcium sa katawan. Ang tamang pagproseso ng calcium ay mahalaga upang maiwasan ang pagdikit o pag-ipon nito hindi lamang sa mga ugat, kundi pati na rin sa mga bato, kidneys. Sagana rin sa perihil ang vitamin C, isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga cells ng bato laban sa pinsala. Bukod pa rito, ang mataas na taglay ng vitamin A ay tumutulong panatilihin ang kalusugan ng lining ng urinary tract na ginagawa itong mas matibay laban sa impeksyon. Kaya sa pagkain ng perihil, makakakuha ka ng komprehensibong benepisyo. Ang mechanical na paglilinis o paghugas ng bato dahil sa diuretikong epekto at ang panloob na pagpapalakas at proteksyon dahil sa yaman nitong bitamina at mineral.
Ito ay isang perpektong halimbawa kung paano ang isang simpleng pagkain ay maaaring magbigay ng serbisyo sa iba't ibang antas ng kalusugan. Pag-usapan din natin kung paano nagkakaiba ang perehil sa ibang mga berdeng halaman. Halimbawa, ang idiliw ay mayroon ding bahagyang pampaihi, pero malayo ang agwat nito sa bisa ng perehil. Samantala, ang cilantro ay mas sikat dahil sa kakayahan nitong mag-alis ng mga heavy metals or mabibigat na metal sa katawan. Ngunit ang perehil sadyang nakatutok sa pagpapanatili ng tamang balanse ng tubig at asin sa loob ng ating sistema. Isang interesanting katotohanan, para sa layuning panggamot, hindi lang dahon ang pwedeng gamitin, kundi pati na rin ang ugat ng perehil. Ang tsaa o decoction mula sa ugat ay itinuturing na mas matapang at mas mabisang pampasigla ng ating mga bato. Ginagawa ito sa halos parehong paraan, kailangan lang munang linisin ng husto at durugin o hiwain ang mga ugat. Mahalaga ring tandaan na ang patuloy na pagsasama ng perihil sa ating dieta ay nakakabawas sa antas ng uric acid sa dugo. Ito ay nagsisilbing panlaban hindi lamang sa sakit sa bato, kundi maging sa matinding karamdaman tulad ng gout o podagra. Kaya sa susunod na makakita kayo ng isang bigkis na perehil sa palengke, tandaan, hindi lang iyan pampalasa, kundi isa itong tunay na berdeng doktor para sa inyong mga bato. Ang pangatlo nating superfood ay ang cranberry, isang matingkad at maasim na berry mula sa hilaga. Tumataginting ang pangalan nito bilang tagapagtanggol ng ating urinary system. Kaya naman, ang mga extract ng cranberry ay sangkap na ngayon sa maraming supplements at maging sa mga gamot. Pero, bakit ka pagagastos ng malaki kung maaari mong gamitin ang lakas ng mismong kalikasan? Ang pinakasikreto ng cranberry ay hindi ang pagiging pampaihi nito tulad ng parsley, kundi ang kakaiba nitong kakayahan na sugpuin ang mga impeksyon. Ang ating mga bato, kidneys, ay konektado sa pantog at sa mga urinary tract. Ang anumang impeksyon diyan sa ibaba ay madaling umakyat pataas na nagdudulot ng malubhang pamamaga ng bato, ang tinatawag na pyelonephritis. Napakadelikado ng kondisyong ito at maaari itong humantong sa permanenteng pagkasira ng kidney tissue. Dito papasok ang cranberry. Nagsisilbi itong matapang na gwardya na pumipigil sa mga kalaban, ang mga bakterya na makalapit man lang sa pader ng ating tanggulan. Ito ay may taglay na espesyal na kemikal, ang A-type proanthocyanidins, na may kamangha-manghang kakayahan. Simulan nating himayin ng mas detalyado ang mechanism of action nitong mga proanthocyanidins. Isipin ninyo ang pader ng pantog at ang isang bakterya, halimbawa ang E. coli, Escherichia coli, na siyang pinakamadaalas na sanhi ng cystitis or impeksyon sa pantog. Ang bakteryang ito ay mayroong parang maliliit na kawing o mga flagella na ginagamit nito para kumapit at dumikit sa lining ng pantog. Kapag nakakapit na ito, magsisimula itong dumami at magdulot ng pamamaga o inflamasyon. Ang mga proanthocyanidins, PACs, mula sa cranberry, kapag nakarating sa daluyan ng ihi, ay parang nagde-deactivate o pinapawalang bisa ang mga kawing na ito. Gumagawa sila ng parang madulas na balot sa ibabaw ng bakterya na pumipigil dito na kumapit sa pader ng pantog. Dahil dito, hindi makakapit ang bakterya at automatiko itong hinuhugasan at tinatangay palabas ng daloy ng ihi bago pa man ito makapaminsala. Ito ay isang napaka-elegante at matalinong paraan ng proteksyon. Hindi nito pinapatay ang bakterya tulad ng antibiotics, kaya't hindi ito nagdudulot ng drug resistance. Sa halip, hinahadlangan lang nito na magsimula ang kanilang nakakapinsalang operasyon.
Ang regular na pagkonsumo ng cranberry ay lumilikha ng isang kapaligiran sa urinary system na hindi kaaya-aya para sa pagdami ng pathogenic flora o masasamang bakterya. Ano ba ang pinakamagandang paraan para kainin o inumin ang cranberry para sa kalusugan ng ating mga bato o kidneys? May mga importanteng bagay tayong dapat tandaan dito. Ang pinaka-popular na option ay ang cranberry juice. Pero mag-ingat po tayo ng sobra sa mga juice at nectar na nabibili sa tindahan. Kadalasan, napakarami nitong asukal na siyang nagpapawalang bisa sa lahat ng benepisyo at nagbibigay pa ng dagdag na stress sa katawan. Ang ideal na paraan ay ang freshly squeezed na katas ng cranberry na hinaluan ng tubig o yung Morse na ginawa sa bahay na walang dagdag na asukal. Napakaganda ring gamitin ng mga frozen na berry. Halos wala talagang epekto ang pagyeyelo sa proanthocyanidins content nito. Pwede mo lang i-defrost ang isang dakot ng berry, durugin ito ng kutsara at lagyan ng maligamgam na tubig. Ayos na, meron ka ng masarap at masustansyang inumin. Ang dried cranberry ay maganda rin. Pero ulitin ko, siguraduhin nating wala itong sugar syrup. Samantala, ang cranberry jam or minatamis dahil sa thermal processing at dami ng asukal ay nawawalan na ng malaking bahagi ng kanilang medicinal properties or panggamot na bisa. Kaya piliin natin palagi ang pinaka-natural at hindi masyadong naprosesong forma ng kamanghamanghang berry na ito. Sa pagbubuod natin sa cranberry, mahalagang maunawaan ang pangunahing papel nito. Hindi ito direktang naglilinis ng bato o aktibong nagtatanggal ng asin tulad ng parsley. Ang misyon nito ay nakatuon sa preventive care at proteksyon. Ang malusog na urinary tract o daanan ng ihi ay susi sa kalusugan ng bato. Sa pamamagitan ng pagpigil sa cystitis at urethritis, binabawasan ng cranberry ang panganib ng umakyat na impeksyon, ascending infection na seryosong makakapinsala sa bato. Napakahalaga nito lalo na para sa mga kababaihan na dahil sa kanilang anatomical structure ay mas madaling dapuan ng urinary tract infections. Kaya naman, ang cranberry ay hindi maituturing na tagalinis, kundi mas tamang tawagin itong bodyguard or bantay ng iyong mga bato. Ito ay nakabantay at hindi pinapayagang makapasok ang mga infectious agent. Ang pagsasama ng cranberry juice o sariwang bunga nito sa iyong diet ng ilang beses sa isang linggo ay isang simple, masarap at napaka-epektibong paraan upang bawasan ang mga panganib. Mapapanatili nitong malusog at gumagana ang buong urinary system. Ito ay isang investment para sa pangmatagalang kalusugan ng iyong bato na hindi naman nangangailangan ng malaking gastos. Ang pang-apat na produkto sa listahan natin ngayon ay mukhang napakasimple o baka sabihin nating common lang. Pero wag natin itong maliitin. Ito ay ang simpleng repolyo, cabbage. Bakit ba ito ganoon kahalaga para sa kalusugan ng bato, kidney, lalo na sa mga taong mayroon ng iniindang problema sa mga organong ito? Ang pangunahing bentahe nito ay ang natatanging balanse ng mga sustansya na taglay nito. Una sa lahat, ang repolyo ay may napakababang taglay ng potassium. Napaka-critical nito dahil kapag humina ang function ng kidney, hindi na nito epektibong nailalabas ang potassium sa katawan. Ang sobrang potassium ay napakadelikado at maaari itong maging sanhi ng pagkasira ng function ng puso. Kaya naman, madalas na inirerekomenda ng mga doktor sa mga pasyenteng may kidney failure ang low potassium diet. At pagdating sa diet na ito, ang repolyo ang itinuturing na number one product. Pangalawa, mayaman ito sa tinatawag na phytochemicals tulad ng indoles at sulforaphane.
Ang mga sustansyang ito ay tumutulong sa atay, liver, na in-neutralize ang mga lason, yung toxins, bago pa man makarating ang mga ito sa kidney. Dahil dito, nababawasan ng husto ang trabaho at stress sa ating mga bato. Bukod sa mababa ito sa potassium, ang repolyo ay may isa pang mahalagang katangian. Mayaman ito sa fiber. Ang maayos na paggana ng bituka ay direktang nakaugnay sa kalusugan ng ating mga bato. Kapag hindi gumagana ng tama ang bituka, naiipon dito ang mga lason, toxins. Ang mga lason na ito ay pumapasok sa daluyan ng dugo at dinadala sa atay at bato para linisin, kaya nabibigyan sila ng dagdag na trabaho. Ang fiber mula sa repolyo ay parang walis na naglilinis sa bituka. Pinasisigla nito ang paggalaw ng bituka at nagiging pagkain din ito ng mga good bacteria. Ang malusog na microflora sa bituka ay isa pang depensa laban sa mga lason. Kaya naman, sa pagkain ng repolyo, matutulungan mo ang iyong mga bato ng hindi direkta, pero napaka-epektibo. Binabawasan mo lang ang dami ng dumi o basura na kailangan nilang salain. Bukod pa rito, ang repolyo ay mayaman sa vitamin C at K at folic acid. Pero mababa ito sa phosphorus at sodium. Kaya naman, ito ay perpektong gulay para sa mga sumusunod sa renal diet. Ito ay isang madali, abot kaya at ligtas na paraan para suportahan ang kalusugan ng iyong bato. Ang talagang dapat bigyan ng pansin ay hindi lang basta hilaw na repolyo, kundi ang pinaburong repolyo or sauerkraut. Ang proseso ng fermentasyon ay nagpapalit sa simpleng gulay na ito at ginagawa itong tunay na superfood. Sa pagbuburo, ang lactic acid bacteria ay hindi lang nagpapanatili ng lahat ng bitamina, kundi gumagawa din ng mga bagong sustansya. Ang pinaburong repolyo ay isang napakalakas na probiotic na nagpupuno sa ating bituka ng friendly o mabuting microflora. Gaya ng nasabi na natin, ang malusog na bituka ay nangangahulugan ng pagbaba ng toxic load o lason na pasan ng ating mga bato, kidneys. Bukod pa rito, sa proseso ng fermentation ay nabubuo ang mga organic acids na nakakabuti sa pagtunaw ng pagkain at mas madaling maabsorb ang mga mineral. Pero may isang napakahalagang punto. Para maprotektahan ang ating mga bato, kailangan nating pumili ng repolyo na tama ang pagkakaasin. Sa tradisyonal na mga recipe, gumagamit ng napakaraming asin at ito ay hindi talaga may akma para sa atin. Kaya, humanap kayo ng low sodium na klase sa mga tindahan o mas maganda, gumawa na lang kayo ng sarili ninyong pinaburong repolyo. Kontrolin ninyo ang dami ng asin o gumamit kayo ng no salt na paraan ng pagbuburo. Ang ganitong uri ng repolyo ay magsisilbing tunay na gamot hindi lang para sa mga bato, kundi para sa buong katawan. Paano ba natin madali at masarap na maisasama ang repolyo sa ating pang-araw-araw na pagkain? Maraming paraan yan. Ang pinakapayak ay ang mga fresh salad. Hiwain lang ng pino ang repolyo, lagyan ng kaunting karot at mansanas, at timplahan ng unrefined na vegetable oil at isang patak ng katas ng lemon. Makakabuo ka ng napakagandang vitamin salad na epektibong panlinis ng ating bituka. Ang stewed o ginisang repolyo ay isa pang masarap na putahe, lalo na kung lulutuin mo ito na may kaunting asin lang pero lalagyan ng mababangong yerba tulad ng caraway or dill. Ang cabbage patties, cabbage rolls o golubtsi na may lean meat or kabute at mga light soup tulad ng shchi na walang matabang sabaw. Lahat ng iyan ay mahuhusay na paraan para iba-ibahin ang iyong menu. Ang pinakamahalaga ay iwasan ng labis at matinding pagluto sa repolyo. Sa ganitong paraan, mapapanatili natin ang pinakamaraming benepisyong sustansya. Ang regular na pagkain ng simpleng gulay na ito sa iba't ibang anyo ay isang maaasahan
at matipid na paraan upang suportahan ang ating mga bato, kidneys, bawasan ang kanilang trabaho at bigyan sila ng sapat na bitamina at fiber na kailangan nila. At sa huli, ang panglima pero napakahalaga sa ating listahan ay walang iba kundi ang pipino. Madalas itong tawaging simpleng tubig lang, pero isa itong malaking kamalian. Oo, 9.5% ng pipino ay tubig, pero hindi ito basta tubig na galing lang sa gripo. Ito ay tubig na may istruktura o structured water at biologically active na likido na madaling i-absorb ng ating katawan at mahusay na naghuhugas sa ating mga bato, kidneys. Dahil sa mataas na nilalaman nitong tubig, ang pipino ay maituturing na natural na diuretic o pampaihi. Nakakatulong ito para dumami ang ihi at mailabas ang sobrang asin, urea, at iba pang dumi mula sa metabolismo. Ang paglilinis na ito ay napakalambot at ligtas. Hindi ito nagdudulot ng stress sa ating mga bato. Pagkus, pinagagaan pa nito ang kanilang trabaho. Isipin mo na parang tinutulungan mo ang iyong panloob na filter na maglinis ng sarili sa simpleng pagkain lang ng sariwa at malutong na pipino. Bukod pa rito, kumpara sa ibang prutas at gulay, ang pipino ay may minimal na dami ng potassium at phosphorus. Kaya naman, ito ay lubusang ligtas at inirerekomenda pa sa mga taong may problema sa bato. Ano pa bang benepisyo ang taglay ng pipino? Maliban sa hydration, naglalaman ito ng mahahalagang microelements kabilang na ang silicon or silica. Mahalaga ang silicon para mapanatili ang kalusugan ng ating connective tissue. Kasama rito ang pagpapanatili ng elasticity at lakas ng mga pader ng daluyan ng dugo. Kasama na ang pinakamaliit na capillaries na nasa loob mismo ng ating mga bato. Ang pagkakaroon ng malulusog na ugat ay garantiya ng maayos na daloy ng dugo at episyenteng pagtatrabaho ng ating mga bato. Pero ang pinakakapanapanabik na benepisyo ng pipino ay may kinalaman sa uric acid. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng pipino ay nakakatulong magpababa ng level ng uric acid sa katawan. Ang labis na uric acid ay maaaring maging sanhi ng pagkakabuo ng urate kidney stones at paglala ng karamdaman na gout. Ang katas ng pipino ay may kakayahang tunawin ang mga kristal ng uric acid at pinipigilan ang mga ito na maging matitigas na bato. Kaya ang pipino ay may dalawang pangunahing silbi. Una, mechanical. Binabanlawan nito ang mga bato dahil sa taglay nitong maraming likido. Pangalawa, chemical. Tinutulungan nito tayong labanan ang isang partikular na uri ng kidney stone. Dahil dito, may tuturing itong isang mahalagang produkto para sa pag-iwas at pangangalaga sa kalusugan. Bukod sa dami nitong tubig, tanyag din ang pipino dahil sa cooling effect nito sa ating katawan. Halimbawa, sa tradisyonal na paggagamot tulad ng Ayurveda, naniniwala sila na ang ating bato or kidneys ay sobrang sensitibo sa panloob na init. Ibig sabihin, sa mga proseso ng pamamaga o inflamasyon. Nakakatulong ang pagkain ng pipino upang mapababa ang init na ito, pakalmahin ang inflamasyon, at makabawas sa stress na dinaranas ng kidneys. Ang epektong ito ay posibleng dahil sa espesyal na anti-inflammatory compounds na taglay nito, tulad ng flavonoids at tannins. Kaya, sa mga pagkakataong sobrang init ng panahon o kaya naman ay matapos ang matinding physical exercise, kapag dehydrated ang ating katawan at stressed ang ating kidneys, malaking ginhawa ang maibibigay ng ilang hiwa ng sariwang pipino or kahit isang baso lang ng cucumber water. Hindi lang nito papalitan ang nawalang likido sa katawan, kundi matutulungan din tayong bumawi ng mas mabilis sa pamamagitan ng pagpapalamig nito mula sa loob.
kasabay ng pagtanggal ng sobrang pasanin mula sa ating urinary system. Sa madaling salita, ang malutong na pipino sa tag-init ay hindi lang isang masarap na merienda, kundi ito ay parang emergency relief para sa iyong mga bato. Paano nga ba natin masusulit ang benepisyo ng pipino? Siyempre, walang tatalo sa pagkain nito habang sariwa pa. Pwede mo itong kainin ng ganyan lang o isama sa paborito mong salad. Ang pipino ay bagay din sa iba pang gulay tulad ng dill at parsley. Ang kombinasyong ito ay mas nagpapalakas sa natural na diuretic at cleansing effect ng pipino. Isa ring napaka-popular at epektibong inumin ang cucumber detox water. Napakadali lang nitong ihanda. Hiwain mo lang ng manipis ang isang pipino, lagyan ng ilang dahon ng mint at ilang hiwa ng lemon. Ibuhos ang 1 litro ng malinis na tubig at ipahinga sa ref ng mga 2 oras. Ang resulta, isang napaka-refresh, masarap at lalong-lalo na healthy na inumin. Ito ang magiging malumanay na pambanat o panghugas ng iyong mga bato, kidneys, buong araw. Pero may babala. Ang mga pickled o inimbak na pipino, yung maalat at maasim, ay nakalulungkot na nawawala ang lahat ng benepisyo nito. Dahil sa dami ng asin at suka mula sa pagiging kaibigan ng bato, nagiging kaaway pa sila. Kaya naman, ang dapat mo lang tayaan ay ang sariwa at seasonal na pipino. Ito ang pinakasimple at pinakamasarap na paraan para manatiling hydrated ang katawan mo. At syempre, para tulungan ang iyong bato na manatiling malinis at malusog. Kaya, mag-recap muna tayo. Ngayon, nakita natin na ang pag-aalaga sa ating bato or kidneys ay hindi pala nangangailangan ng malaking gastos. Nandiyan ang lemon na panlaban sa kidney stones. Ang parsley na nagtatanggal ng sobrang asin. Ang cranberry na bantay sarado laban sa mga impeksyon. Ang repolyo na nagpapababa ng toxic load. At ang pipino na naglilinis at nagpapalamig sa ating sistema. 5 lamang itong simple, abot-kaya at napaka-epektibong pagkain na kaloob ng kalikasan para protektahan ang ating pangunahing filter. Ang pinakaimportanteng aral na makuha natin, ang kalusugan ay hindi lang matatagpuan sa botika, kundi sa mga istante ng simpleng grocery store o kaya naman sa ating mga tanim sa hardin. Ang ating katawan ay isang matalinong sistema at ang trabaho lang natin ay tulungan ito sa pamamagitan ng pagbigay ng tamang natural na mga kagamitan. Maraming salamat sa inyong panonood ng video na ito hanggang dulo. Sana ay marami kayong napulot na aral. Kung nakatulong ito sa inyo, suportahan po ninyo ang aming channel. Mag-like at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Sa 5 bang ito, alin ang pinakapaborito ninyo at gaano ito kadalas makita sa inyong hapagkainan? O baka naman gusto ninyo nang subukan ang isa sa kanila ngayon din? I-share nyo sa comment section at talagang interesado akong basahin ang inyong mga sagot. Manatiling malusog at laging mag-ingat